Mabuhay! Malikhaing araw mga yappers! Ako si Jason Maximo, Maxi for short, isang teacher partner ng PETA Yap and Kio. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga importanteng life skills na dapat na ma-master ng ating mga kabataan. Ang komunikasyon ay isang makapangyarihang kasangkapan na magagamit ng ating mga kabataan sa hinaharap. Importanteng ma-master ng ating mga kabataan ang sining ng pakikipagkomunika dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Number 1, communication expression. Ang komunikasyon ay nagbibigay daan sa mga kabataan na maipahayag ang kanilang saloobin, idea at damdamin ng malinaw at may kumpiyansa. Second, communication, connection, relationship. Ang magandang komunikasyon ay bumubuo ng pundasyon ng malusog na relasyon. Ito'y nagbibigay daan sa mga kabataan na makipag-ugnayan sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at kapwa estudyante. Sila ay maaaring magpahayag ng kanilang alalahanin, makinig ng aktibo, at magtrabaho tungo sa paggawa ng solusyon. Number 3, communication and emotion. Ang kakayahan na maipahayag ang kanilang emosyon at humingi ng suporta kapag kinakailangan ay mahalaga para sa kalusugang pangkaisipan ng mga kabataan. Ang epektibong komunikasyon ay nagpapabawas ng stress at pakiramdam ng pag-iisa at nagpo-promote ng emotional well-being. Ang kasanayang pangkomunikasyon ay tumutulong din sa ating mga kabataan na makipag-ugnayan ng may paggalang sa mga individual mula sa iba't ibang background na nagpo-promote ng pagtanggap at pakikipag-ugnayan. Sa ating module ngayong araw na ito, dinidiscuss natin ang realistic drama o dramang realistiko. At naka-integrate dito ang tinatawag nating communication skills at critical thinking skills na dalawa sa mga importanteng life skills na dapat matutunan ng ating mga estudyante. Sa unang activity, ang ginawa natin, nagbigay tayo ng mga sitwasyon sa mga estudyante natin at tinest natin kung paano magagamit ng mga estudyante natin ang iba't ibang uri ng communication skills, ganun din ang critical thinking skills through LTR. And what is LTR? That is listening, thinking before making a reaction. So, di kayo na muna. And 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay lang yan. Bawi tayo next quarter. Okay, next! 5, 4. Okay, next! Next! Alam mo, mali-mali lang yung binigay na question sa lesson, sir. Next! Sige, si sir. Okay lang yan. Grades is just a number. Okay, next! You did your best naman. Tara, ice cream! Next! 5, 4. May good news ako sa'yo, tsaka bad news. Ang good news, hindi mo na kailangan umakyat sa stage. Next! Okay lang yan, bro. You can do better next time. Next! 5, 4, 3. Ang pagkakataon, malay mo bukas. 75 ka ulit. Hindi. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. So sa first activity na ginawa natin, nagbigay tayo ng mga sitwasyon. Example, ano ang pwede mong sabihin sa kaklase mo na bumagsak na hindi siya mapapahiya at maipapakita mo na parang nakasupport ka pa din sa kanya. Tapos, magbibigay ang mga estudyante natin ng mga reactions or response nila doon sa sitwasyon na yon. Pwede tayong magawa ng mas maraming tanong at sitwasyon para sa kanila.
Pero make sure po natin na ang mga sagot ng mga bata natin ay iikot sa tatlong uri ng komunikasyon. Ang verbal, non-verbal, at ang virtual. Doon natin mapapakita na itong iba't ibang uri ng komunikasyon na ito ay nagagamit talaga sa totoong buhay. Hindi lamang sa teatro, kundi sa totoong buhay. So after na activity na yun, pwede nating tanungin yung ating mga estudyante. Example, nakatulong ba ang LTR upang makaiwas sa problema? O nakatulong ba ang LTR upang magresolba ng problema? Pwede rin natin itanong na sa iyong palagay, mahalaga ba ang iba't ibang uri ng komunikasyon? At papaano ito mapapakinabangan sa mundo ng teatro at syempre sa mundong ginagalawan natin? Papaano nakakaiwas sa problema o nagiging solusyon sa problema ang magandang communication at ang LTR? Yes! When it comes to leading po, lalo po sa grouping sa loob ng room, meron din po kasing sitwasyon kanina sa amin na nalate po yung reporter namin. Pero po kailangan na po mag-report, supposedly. Kaya po, imbis po na magalit ako as a leader, pinag-isipan ko po ng mabuti at naglaan po ako ng oras para pag-usapan po kasama ng mga grupo ko. Ay, ayun po, Naagapan ng problema. Okay, thank you! Sa pangalawang activity naman, itinest natin ang kanilang creative skills at syempre yung life skills na tinuro natin sa mga bata. Na kung saan, ang ginawa natin, gumawa tayo ng sitwasyon na kung saan ang mga estudyante natin ay mag-create ng kanilang character based sa nakikita nating karaniwang character sa isang bus. Tingnan natin kung paano kayo makikipag-interact, no? Hindi basta-basta example, o conductor ka lang, dapat kita ka lang, okay? Di ba may mga ganong usap, may mga ganong pag-iisip? Again, LTR. You listen, you think, react. Okay? Okay, next. Meron tayong hold-upper. Ngayon, si hold-upper na ito, hahanapin nila yung isang pangalan. Okay? No? May hahanapin sila sa inyo. Paano kaya ang magiging reaction ninyo? Naging challenging ito sa mga bata natin kasi nagbigay tayo ng sitwasyon na kung saan may hahanapin na tao yung mga masasamang tao. So makikita natin kung paano magre-react, no? Yung mga bata natin. Example, paano nila aalalayan yung buntis? Paano nila itatago yung identity nila? So para maging mas challenging sa kanila, ang ginawa po natin, lahat ng pangalan nila ay pare-pareho. Doon naman po sa mga tanong po natin, pwede nating tanongin sa kanila after ng ating activity na iyon, no, the bus na activity, ano ang naging kontribusyon ng komunikasyon sa pagresolba o hindi pagresolba sa problema. So yung conflict dapat malinaw yon sa ating mga estudyante. Pangalawa, ano ba ang dapat baguhin sa paraan ng komunikasyon upang maging maganda yung resulta ng sitwasyon? Pangatlo, sa ganoong sitwasyon, papaano ba tamang ipapahayag ang iyong sarili? Papaano nagamit ang pasalita, pasulat, o di pasalita or bitwal na komunikasyon na binigay sa sitwasyon? Ang pangatlong activity naman po ay tinatawag nating piso, na kung saan ang mga estudyante natin ay bibigyan natin ng piso lahat o pwedeng paghanapin natin sila ng piso, ano? Tapos po, ang challenge is papaano nila magagamit ang hindi pasalitang komunikasyon para magsabay-sabay silang ibaba ang piso at kunin ulit ang piso. Magandang activity po ito upang mas malaman ng mga bata natin na sa teatro kailangan ang komunikasyon. Kasi ang komunikasyon ang nagli-lead sa pagkakaroon ng unity at pagkakaroon ng magandang produksyon. Gaya ng sabi natin, may iba't ibang uri o sari-sari tayong tungkulin sa teatro. Hindi lamang artista ang bumubuo sa teatro. Meron tayong nasa production, wardrobe, makeup, props, etc. Ang komunikasyon ay isang importanteng kasangkapan upang mapagsama-sama natin ang lahat at bumuo ng isang magandang tanghalan. Kung walang komunikasyon, hindi tayo makapaggagawa ng isang magandang dula. At kung paiiralin natin ang masidhing emosyon, kaysa sa maayos na komunikasyon, magkakagulo ang nasa entablado at babagsak ang ating produksyon. Wala itong pinagkaiba sa mundong ginagalawan natin. Kung walang komunikasyon, hindi tayo magkakaintindihan, walang respeto, lalo tayong magkakagulo. Pero kung meron tayong komunikasyon o meron tayong magandang komunikasyon, magkakaroon ng paggalang,
dahil naiintindihan natin ang pagkakaiba ng isa't isa at pag-intindi sa iba't ibang kultura ng mundo. Isipin niyo kung lahat tayo ay marunong makipagkomunika at maayos makipagkomunika, marunong umintindi, maiwasan natin na magkaroon tayo ng problema at mariresolba natin ang mga problema.